Samantala mga ka-RSP, isa ka ba sa mga madalas na magsabi ng bahala na si Batman? Naku hindi yan pwede. Sa panahon ngayon, dapat sigurado at may plano ka pagdating sa kinabukasan mo at ng iyong pamilya. At isa sa mga pinaka-practical na hakbang para maging financially prepared ay ang pagkuha ng life insurance. Pero marami pa rin ang walang life insurance. Ang tanong, paano nga pa pumili ng life insurance na akma sa'yo? At para sagutin ito, makapanayam natin ang financial advisor na si MC Noay. Good morning and welcome here. Welcome back sa Rise and Shine Pilipinas, MC. Hello po, good morning and good afternoon here from Minnesota, USA. Ay, all the way Nice from to be US Thank you so much for being with us this morning. So good evening sa'yo. Gabi ba dyan ngayon, Yes, MC? opo. When Good is the evening right na dito. time to get life insurance, MC? Sorry, ano po yung question ulit? When is the right time? Kailan ang tamang oras? Kailangan mo na kumuha ng life insurance? Pinakamaganda pong kumuha ng life insurance pag hindi mo kailangan pa. So maraming mga nag-chat sa akin or nagtatanong sa akin na meron na silang sakit, na ospital na sila, o kaya na aksidente na tas nagtatanong na pwede pa ba akong kumuha ng life insurance na yan. Yun. So, ang pinakakailangan po natin tandaan is bago pa mangyari yung mga bagay na yon, para siyang seatbelt na kailangan natin magkaroon ng seatbelt bago pa mangyari yung aksidente. Kasi this will protect us from those circumstances. Okay, MC, I think this is the right question to ask also kasi there are many people who are hesitant to get life insurance. It's because they have some misconceptions about it or they've seen some stories on social media about stories na kung saan ay hindi naging okay sa kanilang life insurance. Pero marami rin naman nagpapakita ng story na ito ay naging maganda para sa kanila. So what's the status quo of getting life insurance and paano tayo dapat hindi maging hesitant at magtiwala na talagang importante pagkakaroon ng life insurance? I think ang pinaka-importante po is ano yung mga klase ng information na pumapasok sa atin eh. Kasi bukod sa mababa ang financial literacy pa ng mga Pinoy, marami na rin pong financial misinformation ngayon na kinakalaban din natin. No? So there are a lot of factors, medyo tabu pa din na pag-usapan yung pera sa mga Pinoy. So ang pinaka-importante dito is dapat pinagkakatiwalaan mo yung taong kausap mo. So kung meron kayong mga financial advisor na kakilala, na meron naman silang credibility, they've been with a life insurance company for a long time, alam nyo yun, yung ma-open up ninyo yung mga bagay na ayaw nating malaman ng family natin. Minsan kasi may ganon. So yun yung mga pwede nating kausapin tungkol sa finances na mas makakapag-explain sila sa atin ng better kung ano ba yung options na pwede sa akin o kaya ma-explain nila ano ba yung life insurance na babagay sa akin. Okay, since we're talking about finances, chances are very critical ang tao sa basta-basta pagtitiwala. When do we make sure that the agent that we're getting is okay, mapagkakatiwalaan? Lalo na kung wala ka namang kakilala or talagang naengganyo ka sa kanyang mga sinasabi. Ayan, so that's a very good question po, no? Ngayon, marami nang nag-educate on social media. So those people, I think ako, kagaya ko, nag-educate ako on social media na out of my passion na ginagawa ko siya dahil na rin sa own experiences ko, kaya ako nakaka-share. So kung aloof ka na makipag-usap sa mga kamag-anak mo o kaya yung mga direct na kakilala mo, you can get some people on social media, you can ask them. Sa mga website naman ng mga life insurance companies, meron yan yung mga best na financial advisors nila na po pwede mong kausapin, na you can reach out to them. O kaya naman po meron din tayong mga offices ng mga company na to na po pwede tayong pumunta na mag-ask tayo kung sino yung po pwede nating makausap and mag-explain sa atin. Alright, Lalo MC. na yung mga bagay kakalito. Alright, MC, let's go with the question that's on the screen. Paano pumili ng tamang life insurance para sa'yo? Depende po yan sa priorities natin. So ano ba yung pwede nating paggamitan ng life insurance? Pwede ito for death, no? That's the main core benefit of the life insurance policy. Pag may nangyari sa atin, may makukuha yung pamilya natin. So ito yung pwedeng kapalit ng income natin. Another one is, paano kapag may nangyaring mga aksidente? Gaya po ng nabanggit nyo kanina, paano yung mga health scare? Yung nakaka-desperate na mga situations, no? Yun yung mga pwedeng maitulong sa atin ng life insurance.
And then education, po pwede din tayong matulungan ng life insurance na mapag-aral yung mga anak natin doon sa college na gusto nila, sa kurso na gusto nila, at mga life milestones. So, paano malalaman kung anong life insurance yung para sa'yo? Alamin po natin ano ba yung goal natin, saan ko siya gagamitin, ano yung po pwedeng budget na papasok para doon sa gusto kong mangyari. Investment, di ba, meron din yan? Yes, meron po. So there are different types of insurance. Ngayon, nag-evolve na siya. Meron na tayong produkto na pure life insurance lang, that's what we call term. Meron din tayong whole life na policy na meron siyang savings component, and meron na din tayong a portion of it is invested naman in the stock market habang insured ka. Okay. So marami na po tayong options. Siguro huli na lamang, no, ano ang mga red flag na dapat bantayan sa mga insurance policy? Ayan, that's another good question kasi nga marami na tayong misinformation. Ang mga red flag na po pwede nating tandaan is pag nagra-rush yung kausap natin, yung life insurance agent or advisor na kausap natin na bumili ka na, no, nabentahan ka na lang, na hindi na ine-explain ng maayos yung mga fine print, especially kung ano yung mga kailangan nating malaman ng mga exclusions Yung doon hindi sa sinabi policy. yung Ano ba yung fees and masakit na charges. hindi kasama. Yes. Opo. Yan. So, yun ang pinaka-importante. And of course, yung tao na kausap mo ay may pakiba siya sa goals mo. Or pagkatapos kanyang bentahan is mawawala na lang siya bigla. Ayun. Yun. So, yun yung red flag. Alright, on that note, maraming salamat sa mga impormasyong ibinahagi mo, MC Noy. Ingat ka dyan. All the way from Minnesota, USA.